So, pagpatuloy lang po natin ang ating pag-aaral sa ika-6 na kabanata sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. So, ito yung pangalang bahagi. Yung unang bahagi, ang unang bahagi po ng sulat ni Pablo, ito po sa mga problema ng mga kapatid ay pupunta sa korte ng mga tao at maglagak ng kanilang reklamo sa isa't isa. So, yun po ay ipinagbabawal ni Apostle Paul. At makikita rin natin sa bahagi na pinag-uutos ni Pablo na huwag tayo makisama sa mga ibang mga kapatid na lumalakad sa iba't ibang pagkakasala. Yun makikita natin sa unang bahagi po ng ika-6 na kabanata. So yun po ang makikita natin na kumbaga, sabi ni Pablo, imbes na pumunta sa korte, pwede tayo tumawag ng kapatid na marunong, na maaaring mag-resolve ng problema, o kaya, bayanan na natin. Kung ikay napuntahan na nadaya, pabayaan mo na lang. So, sinasabi rin po rito na yung ganong klaseng ginagawa ng mga taga-Korinto, na dinadali ng isa, ay isang bagay na uri ng hindi katwiran kanya. Kaya dito sa ikasam na talata, binanggit ng iba't ibang klaseng pagkakasala na kung gagawin, na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ika-11 talata, sinasabi ni Pablo na yung mga taga-Korinto, ang ilan sa kanila ay ganoon. Ganyan. Ginagawa nila yung mga pagkakasala na yun. Pero sila ay inaugasan na, tatugo ni Kristo, sila ay iniwalay sa kasalanan, at ito doon na naganap sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Ay dito sa ika-12 talata. Ito po ang mababasa natin. Yun po sa English, sa American Standard Version. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. Ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makakatulong. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. Ngunit hindi ako paalipin sa anuman. All things are lawful for me, but not all things are expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Meats for the belly, and the belly for the meats. But God shall not bring to naught both it and them, but the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Yun po sinasabi sa American Standard Version. Sinasabi ni Pablo dito na lawful. Ito yung mga bagay na hindi kasalanan. Sabi, pag sinabi natin lawful, dito tumutukoy sa aral ng ating Panginoon. John chapter 8, verse 32. At ang aral po ito ay ibinaral sa bibig ng mga apostol. Mababasa natin sa mga talata niya. Sa ilalim po ng Ebanghelyo, nung tayo po ay hindi pa Kristiyano, sinasabi sa Romans chapter 8, tayo napapailalim sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. In other words, kung tayo hindi pa Kristiyano, ala tayong kaligtasan. Romans 8 verse 2. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So, meron tayong kalayaan. Pinalaya tayo mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kamatayan ay pagkawalay sa Diyos. So, dito sa pagkakataon na ito sinasabing all things are lawful for me. All things are lawful for me. Ito'y tumutukoy sa mga bagay na meron tayong kalayaan gawin. Yun ang sinasabi ni Pablo sa talatang ito. Basahin po natin yung mga nabanggit na talata. Sa John chapter 8 verse 32. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan papalaya sa inyo. So tayo palalayain mula sa kasalanan. Tayo mapapalaya sa kasalanan at sa kamatayan pagkahiwalay sa Diyos. Sa Santiago chapter 2 verse 12. Kaya't pagsalita kayo, tumilos na gaya ng mga taong mahatulan sa pamagitan ng kautusan ng kalayaan. So wala nga tayo doon sa kautusan ng kamatayan at kasalanan. Tayo pinalayan doon, kautusan ng kalayaan. So
Nung tayo sumunod sa katotohanan, tayo pinalaya ng Panginoon mula sa kamatayan, kasalanan. Ganyan. Sa 1 Peter chapter 2, verse 16, mamuhay kayo ng tulad sa taong malaya. Malaya saan? Sa kasalanan at kamatayan. Ganyan. Ngunit huwag niyo gamitin ng kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga lipid ng Diyos. So meron tayong kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan. Tayo diligtas ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa aral ng ating Panginoon. So Romans chapter 8, verse 2. Sapagkat ang kapusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kapusan ng kasalanan at ng kamatayan. Yung kalayaan, hindi ko sa'yo malaya gawin kung ano gusto mong gawin. Meron tayong kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan nung tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. So, balik po tayo sa talata. Yun ang pinag-uusapan dito. Mga bagay na binigyan tayo ng kalayaan gawin. So, paano natin malalaman kung mga bagay na mayroon tayong kalayaan gawin, hindi kasalanan? So, dito number 1. Ang mga ginagawa natin na mayroon tayong kalayaan ay hindi lumalabag sa disenyo ng Diyos sa pagkalala. Ngayon, ibig sabihin, ito yung mga bagay na naayon sa paglalalang ng Diyos. Pangalawa, pag ginagawa natin ito, tayo po ay nagdudulot ng pagkalalatang welfare ng lahat. Kanya wala tayong nagagawang makasira sa iba, in other words. At tayo ang kumukontrol sa ating ginagawa. Yung mga bagay na kalayaan natin gawin, dapat kinukontrol natin yun. At hindi sila kumukontrol sa atin. Kaya sabi ni Pablo, I will not be brought under the power of any. So, may kalayaan gawin ng mga bagay, hindi sila kasalanan, pero tayo kumukontrol doon, hindi sila kumukontrol sa atin. So, may pagkakataon na tayo nakokontrol tayo ng mga bagay na ating ginagawa. Hindi natin kinokontrol yung mga bagay na ating ginagawa. So, pagka ganon, wala tayong problema. Hindi sila sabi ni Apostle Paul. Meron tayo, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na gawin ng mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. Na ito ay nagtutulot ng kabutihan para sa lahat at ito ay tayo ang kumukontrol sa mga bagay na ating ginagawa at hindi tayo kumukontrol ng mga bagay na ating ginagawa. Hindi tayo naging alipin ng mga bagay na ating ginagawa. Ito sinasabi ni Apostle Paul sa mga all things are lawful for me. So, sinabi natin expedient. Expedient, yun ang pinag-uusapan dito eh. Mga bagay na nakakatulong sa atin. Literally, ang ibig sabihin ng expedient, one who has his feet free. Malayay pa ako. Sabihin, makakapunta, masama pumuntahan. In other words, free for entanglements, walang nakaano sa iyo pa. Helps on, ano nakakatulong, expedite, nagpapabilis. Kanya. Yun ang ibig sabihin ng expedient. Nagagawa tayo sa bagay na walang anumang entanglement o walang nagiging tawag ito, magtulot sa atin. Impediment, yun ang kabaliktaran niya. That which entangles and does great problems. Pagka impediment, ito yung mga bagay na nagtatali sa atin, hindi tayo malaya at nagdudulot ng problema kanya. Expedient, walang problema yan. Hindi nakakatulong. Sa pag-impediment, hindi nakakatulong yan. Nagkakaroon ng problema kanya. Pag ginagawa natin yan. So yung pagkakaiba ng expedient at impediment. So dito sinasabi ni Pablo that all things are expedient. Kahit na malaya na tayong gawin ng isang bagay, kung minsan dito nakakatulong kanya. Ito na dumudulot ng suliranin. So hindi mo gagawin. Pero pag ito nakakatulong, at hindi nagdudulot ng suliranin, hindi mong gawin yan. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul sa talatang ito. Sa pagkita ng nagiging problema o hindi nakakatulong sa akin. So, pag sinabing expedient, ito yung nakakatulong sa iba at sa atin din. Yan ang expedient. Pag hindi nakakatulong sa iyo, hindi yun ang impediment. Pag hindi nakakatulong sa iba, pwede medyo, the expedient. This is 1 Corinthians 7:35.
Sinasabi ko ito ngayon para sa inyong kabubuti. So, it's expedient. Hindi yung pangalagyan ko kayo ng sino, kundi kung ano ang nararapat at upang kayo makapaglingkod sa Panginoon ng walang sagabal. So, doon sa talatang ito, later on, sa susunod na linggo, magsisimula po tayo, ito yung sinusulat ni Pablo. Hindi para bigyan sila ng problema, hindi. Para sa kailang ikabubuti kanya. Para kailang mula sa gabal, sa kailang paglilingkod sa Panginoon. The same verse 12, verse 10, ito tungkol sa disiplina ng Ama, ng Diyos Ama. Sapagkat tayo kailang dinidisiplina na may kiling panahon, ayaw sa kailang mabuti. Ngunit dinidisiplina niya tayo, so ito yung ating mga magulang sa laman, yung ating magulang sa laman, dinidisiplina tayo, ayaw sa kailang minamabuti, pero tao yun. Pero ang Diyos, ngunit dinidisiplina tayo, alang-alang sa kabubuti natin, upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. So yung lahat ng mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos, minsan ayaw natin gawin dahil masakit para sa atin. Pero ginagawa ng Ama yun, alang-alang sa ating kabubuti. So it's expedient upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. So may katulad tayo ng Diyos na tayo hindi lumalakad sa kasalanan. Kung gano'n, tayo mapupunta sa langit. Okay? So ito yung mga talata na nagsasabi sa atin kung ano yung expedient. Tuloy po natin. Sa Matthew chapter 5, verse 20, kung minsan mayroon sagabal sa atin. May sagabal sa atin na nagiging dahilan ba't tayo nagkakasala kanya. Sa Matthew chapter 5, verse 29. Ito po ay hyperbole. Hindi ito literal. Kung ito'y literal, ito'y kasalanan. Pag ang isang bagay kasalanan, hindi literal yun. Pag sinasabi sa atin ng Diyos, alam natin masama, kasalanan, hindi expedient yun. Naglalagay lang siya ng naiin para makita natin ang sinasabi niya. Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito, titapon. Kasalanan yun, sa literal na paraan. Pero bakit pinag-utos ng Panginoon? Sinasabi lang niya ang katotohanan kung ito'y balakid kanya. Kung ito'y isang bagay na magdudulot sa iyo ng pagkakasala, alisin mo kanya. Ngunit mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buong katawan mo'y matatapong sa impyerno. Ang hindi niya sinasabi, mag-alis, putulin natin ang bahagi ng ating katawan. Ang sinasabi lang ng Panginoon, kung ano ang isang bagay na nagdudulot sa iyo para magkasala, alisin mo yung kanya. Yun ang alisin mo, ay ginamit lang niyang bahagi ng ating katawan. Bakit? Mahalagang mata. Hindi mahalagang mata. Pero kung ang mata mo, mag-alisin mo kanya. Kahit mahalaga pa yan, alisin mo kanya. So, ano mong balakid? Para magkasala tayo, sinasabi ng Panginoon, alisin mo, yun ang makakabuti sa iyo para sa ating kaligtasan. Dito po sa Matthew 18 verse 6. Ngunit sino bang lalagay ng batong katitusura sa isa sa maliliit na ito? Kasi ikaw nagiging dahilan para magkasalang iba. Ngunit sino bang maglalagay ng batong katitusura sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin? So, bagamat pinakikita yung mga batang maliit. Pero hindi naman sumasampalataya yung mga batang maliit. Ito yung mga Kristiyano, sabi. Ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ng kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y manunod sa kalaliman ng dagat. So kung ikaw'y nagiging dahilan para magkasala yung ibang tao, yun ang dapat mong gawin. In other words, pagsisiyan mo yun kung ikaw'y naging dahilan ng katitusuran para magkasala yung iba kayo. So yun ay nagiging sagabal sa kanya. Hindi siya expedient. Sa Gawa chapter 20 verse 20, ginawa niya Apostle Paul nung siya nasa Efeso, hindi kayo pinagkait na ipakayag sa inyo ang manumang bagay na kapakipakinama. Expedient. At hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay. So walang ipinagkait si Pablo sa salita ng Diyos. Itinuro niya lahat.
para yung mga taga-Epeso ay makinabang at sila'y lumago sa kailang pananampalataya. So yung pagtuturo ni Pablo, wala siyang ipinagkaitan. So pinayag niya yung dapat niyang turo kanya sa mga taga-Epeso para sila ay maligtas. Yun ang experience. Makikita natin. Ngayon, sabi ni Pablo, all things are lawful for me, but not all things are expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. So yung ating katawan, yung physical nating katawan, para mag-survive tayo sa physical na buhay, meron tayong mga bagay na appetites, pagnanasa. Meron tayong ano? Meron tayong appetite na kumain. Otherwise, kung wala kang appetite, mamamatay ka. Meron tayong pagnanasang magpahinga. Kaya kung hindi ka magpapain, mamamatay ka. Kahit itinatawag natin lust, meron mga ganyan na hindi kasalanan sa relasyon ng mag-asawa. Yun ay binigay sa atin ng Diyos. Hindi galing kay Satanas yan, galing yan kay sa Diyos. Lahat ng ating mga kagustuhan, pagnanasa, etc. Yan ay galing sa Diyos. Subalit, ang mga ito nilalang para sa ating kabutihan. Tandaan natin yun. Kung properly restrained and control. So, pwedeng mawalan tayo ng control sa ating mga kagustuhan, pagnanasa. Hindi, dapat kinokontrol natin yun. Ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ito nilalang para sa ating kabutihan. Kung wala tayong appetite, walang gagawin mo. Wala kang appetite kumain. Wala kang desire trabaho. Wala kang desire matulog. Ano mangyayari sa'yo? Lahat yan ay binigay sa atin ng Diyos, pero there should be properly restrained and control. Otherwise, hindi makakasama sa atin. Kung tayo magpapaalipin sa ating mga gustuhan at mga pagnanasa, sisira niya tayo. Sisira tayo. No? Kung dahil nakokontrol ang ating mga gustuhan, pagnanasa, lust, they will degrade and destroy us. Masisira tayo. Kailangan natin kontrolin ng maayos kanya. Pagka hindi natin ginamit sa tamang paraan yung ating mga appetites at pagnanasa, it will bring evil and good. Hindi magdudulot sa atin ng kasamaan at hindi ng kabutihan. Halimbawa, meron ng masinig pagnanasa kumain. Kain ka ng kain. Hindi ka naman itong kumain. Kaya ikaw ay nag-alipin ng pagkain. Ano mangyayari sa'yo? Okay, mamamatay, di ba? So, kailangan natin kontrolin yun para hindi makasama para sa atin. Kung ikaw ay tulog ng tulog, hindi rin makakabuti sa iyo. Hindi makakasama sa iyo. Kung trabaho ng trabaho, ganun din. So, kailangan natin makontrol sa tamang paraan yung mga bagay na yan. Yung tinatawag, appetite, desires, and even lust. Kung tayo nagpapalipin sa anumang bagay, meron tayong choice, di ba? Meron tayong choice na kontrolin mo o hindi mo kontrolin. Pero pag ikay naging alipin ng anuman, wala kang choice. Binitaw mo na yung kapangyarihan mo pumili. Kasi ikaw ay nagpapailalim na, ikay naging alipin na ng mga bagay na yon. We are brought under the power of that which should be in our power. Dapat ikaw ang kumokontrol, hindi ikaw kinokontrol. Hindi na natin. Yung mga, halimbawa, yung sugarol. Bakit siya naging sugarol? Na-control siya ng sugar. Dapat kontrolin niyo, huwag siya mag-sugar, di ba? Nangyari, na-control siya ng sugar. Ngayon, alipin na siya ng sugar ngayon. Kailangan siya mag-sugar. Yung mga uminom ng alak, ganun din. Naging alipin siya ng mag-inom ng alak. Imbes na kontrolin nila yun, huwag nilang gawin, nakakontrol siya ng alak. So ngayon, kailangan siya uminom. So wala ka ng choice no, di ba? You have surrendered your free will. Kaya napapailalim ng kapangyarihan ng isang bagay na dapat ikaw ang kumontrol. Yan ang sabi ni Pablo sa talatang ito. Yung mga pagnanasa, gustuhan, binigyan ng Diyos yan. Pero kailangan natin kami sa tamang paraan para hindi tayo masira pag tayo naging alipin ng mga bagay na yun. Tingnan, isipin, ma-analyze niyo yung mga ginagawa natin. Minsan, ito yung magandang
bagay, pero gusto mo sobra, hindi nakakabuti para sa atin. Yun ang sinasabi. Sabi nito ni Apostle Paul, ganyan. Ngayon, yung pagkain para sa tiyan, at ang tiyan para sa pagkain. Itong dalawang ito, walang kwenta yan. Bakit? Pagdating ng kamatayan, wala na yung dalawa na yan. Pag namatay ka, hindi ka makailangan ng tiyan mo, hindi ka na rin kailangan kumain. Pero may isang bagay na pinagbabawal ng Diyos. Meats for the belly, sa mga bagong salin, food, and the belly for meats or food. But God shall bring to naught both meat and them. So yung tao kumakain, mamamatay siya, yung kanyang pagkain, tiyan niya, walang kwenta yan, kanya. But the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Kanya. So may particular na bagay na dinilin ni Apostle Paul sa mga bagay na pagnalasa na binigay sa atin ng Diyos. Yan ay tungkol sa pakikiyapin. So ulitin po natin, yung pagkain, kailangan i-digest. So meron tayong tiyan. Nagbibigay sa atin ng sustansya para tayo mabuhay. Ganun naman ginagawa ng gining-gining ang pagkain para siya lumiit at ma-absorb ng katawan at magamit natin. At tayo maging malusog sa buhay na ito. Pero sabi nga natin ang usefulness ng pagkain at ang ating tiyan, wala sa kamatayan niya. Dahil hindi ka nakakain. Hindi mo rin kailangan ng pagkain. So lahat ng mga sistema natin sa katawan, lahat ng bahagi, ginawa para sa ating kabutihan. Para tayo magpatuloy mabuhay sa lupa. Ito yung disenyo ng Diyos. Kaya pag tinignan natin ang katawan ng tao, napakaganda ng design niya. Lahat ng mga sistema nito doon para sa ating kabutihan, pag tayo mabuhay. Anything na magkakasakit, makakasama sa'yo. Yun ang disenyo ng Diyos sa ating physical na katawan. Yung disenyo niya para tayo mabuhay ng mabuti sa lupa. Yan ang sinasabi ng katawan. Pero isang bagay din natin pwedeng gawin. Ang ating katawan was not designed for fornication. Itong fornication, ito yung illegal sexual relationship. Bawal yun. Hindi ginawa ng Diyos yun. Hindi design ang ating katawan for fornication. Hindi ginawa ng Diyos yun. Ang sexual relationship ay limitado lamang sa context ng pag-aasawa. So yung extramarital sexual kasalanan nyo. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Lahat ng kasalanan, actually lahat ng kasalanan, hindi siya nakakasawa physically sa ating katawan. Pero walang kaugnayan sa ating, hindi siya kasalanan sa katawan. Pero ang fornication, ang problema niya, ito is an abuse of the body. Inaabuso mo yung katawan. An insult to the Lord. Pasinin natin, pag tayo naging Kristiyano, kahit hindi na Kristiyano, ang nagmamayari ng katawan ay ang Panginoon. Eh, pag naging Kristiyano ka, ikaw'y binili ng Panginoon. So, ikaw'y pag-aari ng Panginoon. Yun sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19, lumundag po tayo. Pag tayo naging Kristiyano, binili na tayo ng Panginoon. Tinabos niya tayo mula sa ating mga kasalanan. So, ang nagmamayari sa atin ay ang Panginoon. Okay? We are the Lord's property. Basahin natin. Sa 6:19. O hindi ba kayo nalalaman ng iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at na tinanggap niyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili ganyan. Hindi niyo pag-aari sa sarili niyo ganyan. Tayo pag-aari ng Panginoon. Kaya pagka ginamit natin ang ating katawan for fornication na pag-aari ng Panginoon, hindi lamang dinanakaw mo yun sa Panginoon. Pero binibigay mo sa isang patutong ganyan. Ito yung pag-aari ng Panginoon. So hindi sabi ng Panginoon, ang iyong katawan ay hindi para sa pagkikapin. Ganyan. Pag tayo nagkikapin, tayo nagkikisama sa isang patuto. Ganyan. So nagkikipagkaisa tayo sa isang patuto instead sa Panginoon na nagmamayari sa atin. So ito yung pag sinasabi ng apostol, no. Totoo pa rin ngayon. That the body is not paid for fornication. Yan ang sinasabi ng Apostle Paul.
sa mga talatang nilabangkit natin. Ito'y para sa Panginoon. So yung nang tayo binili ng Panginoon, tayo pag-aari ng Panginoon. So ang ating katawan ay pag-aari ng Panginoon. Hindi ito binigay sa atin para sa pakikipid. Yan. Ito'y pag-aari ng Panginoon, tayo hiniwalay ng Panginoon mula sa kalibutan para sa paglilingkod sa Panginoon. So kailangan natin gamitin ang ating katawan sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang sinasabi. Hindi para sa pakikipid. Basahin mo natin. So Romans chapter 6 verse 19. I speak in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness. Yun na itong hindi pa tayo Kristiyano. So now present your members as slaves of righteousness for holiness. Nung sila'y nabautismuhan, ngayon, ang iyong mga sagkap, ang iyong sagkap ng iyong katawan, ay maging alipin ng katwiran para sa kabanalan. Previously, nung hindi tayo Kristiyano, tayo alipin ng karamihan, ng moral uncleanness, at hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lawlessness leading to more lawlessness. Ganun talaga yun. Si David, nagkasala kay Bathsheba. At yung pagkakasal kay Bathsheba ay nagdulot pa ng mas malaking kasalanan. So lawlessness leading to more lawlessness. So ngayon, sinasabi ni Pablo, ang iyong katawan ay para sa Panginoon. Hindi para sa pakikipid, yan ang sinasabi niya. So as the body of the Lord was used for the redemption of our sins, ang ginamit ng Panginoon para tayo maligtas sa kanyang katawan, kailangan natin gamitin ng ating katawan ngayon para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa 1 Peter chapter 4, di po nagagamali. Yun ang sinasabi ni Apostle Peter. Ito ang sinasabi ni Apostle Paul. Kaya makikita nyo, isang Espiritu Santo lang nagsabi sa kanila dahil sila nagkakapareho. Sa 1 Peter chapter 4 verse 1, mga sumusunod. Kung paano si Kristo ay nagdusa sa laman, ginamit sa kanyang katawan, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili na gayong pag-iisip. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong manalalabing panahon sa masamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Yun din na sinasabi niya mga Paul. So, ang ating katawan, kailangan natin gamitin para sa paglilingkod sa Panginoon. It should not be abused and destroyed by fornication. Right? Ito, tingnan niyo, itong salitang ito, kasalanan ito, ay naiiba sa lahat ng kasalanan. Mamaya, makikita natin bakit siya naiiba. Kaya ito ay binigyan din ni Apostle Paul sa pabahaging ito ng Romans 1 Corinthians chapter 6 na hindi tayo sirain ang ating katawan sa pamagitan ng pakikipid. And God both raised the Lord and raised up us through His power. So ang Panginoon, pinuhin na maguli ng Ama sa pamagitan ng Espiritu Santo, bubuhayin tayo maguli ng Diyos sa pamagitan din ng ganong klaseng kapangyarihan. Makikita natin yung ating tiyan ay masisira sa kamatayan. Pero ang ating katawan ay mabubuhay na maguli sa kapangyarihan ng Panginoon. In other words, isipin natin, hindi pa natin alam yung katawan natin pag tayo nabuhay na maguli, hindi pa natin alam yun. Pero obviously, wala sa tiyan. Wala na tayong physical na pagkain doon. Makikita natin. Yun ay ibang katawan. So Romans chapter 8 verse 10, and if Christ is in you, the body is dead because of sin. So hindi natin ginagamit ang ating katawan para gamitin sa kasalanan. But the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He will raise Christ from the dead, will also give life to your mortal bodies through the Spirit who dwells in you. So 1 Corinthians 15, ito isang spiritual na katawan. Hindi siya physical na katawan katulad nito. So hindi na tayo kumakain. So wala nang tiyan doon. Pero meron tayong spiritual na katawan. Tayo mapupuhin na maguli sa ganung paraan. Ngayon,
o ating mga physical na appetites, passion, desire are restrained at ginagamit natin sa mabuti, ay tayo mabubuhay na maguling mula sa mga patay at tayo pupunta sa langit. Yun ang sinasabi rito. So, kailangan natin tandaan tayo mabubuhay na maguling. At may kondisyon, kung kukontrolin natin ang ating mga physical na pagnanasa, etc., at gamitin natin sa mabuti ka, mabubuhay tayo maguling. At makakasama niyang mag-ahari sa langit. Yun ang sinasabi ng talata. Yun ang makikita natin. So tayo mabubuhay na magulit pagdating ng araw. So tingnan po ninyo. Know you not, know ye not. Pag sa lumang English, ang ye ay plural na you. Sa nominative form. Know ye not that your bodies are members of Christ? Shall I then take away the members of Christ and make them members of a harlot? God forbid. So ito gumagamit siya ng illustration. Tayo raw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Tapos pag tayo Kristiyano, tayo kahanip sa katawan ni Kristo ngayon. Or tayo mayroong fellowship sa ating katawan na mababasa natin sa 1 Corinthians 12 verse 27. And now you are the body of Christ and members individually. So tayo katawan ni Kristo at bawat sa atin ay sagkap ng kanyang katawan. It is in Christ, itong dahilan, bakit tayo naging Kristiyano, ay mabubuhay tayo sa ating Panginoon. At dapat, ang ating pagnanasa ay gamitin natin ng katawan para ma-accomplish ang layunin niya. Na tayo maligtas at maligtas rin yung iba. Pag tayo nasa katawan ni Kristo, tayo nakikipagkaisa kay Kristo. Kaya siya nasabi, kung minsan ang iglesia ay asawa ng ating Panginoon. Tayo po nagkakaisa sa ating Panginoon. Tandaan natin yun. So we are one in Christ. Pag tayo Kristiyano, nagkakaisa tayo sa Panginoon, katulad ng isang asawa, lalaki at isang kasama pa, nagkakaisa. Makikita natin sinasabi ni Apostle Paul. Ngayon, ang sexual relationship, ito ang nagiging dahilan bakit ang dalawang tayo maging mag-asawa. Lahat ng relationship, walang ganon. Yun lang, mag-asawa lang gumagawa niya. O alam ang relationship, kaibigan mo, hindi mo ginagawa yan. Ginagawa ang nagiging mag-asawa, kung sasabi mag-asawa, ang dalawang tao, lalaki, babae, kung sila yung mag-asawa, ginagawa nila yun. Ito lang ang privilege within marriage. Yung mag-asawa lalaki, asawa babae, pwede gumawa no. Yun ang design ng Diyos. Ngayon, pagka isang tao, isang babae, kasi hindi lagi ng babae, pero vice versa yan, na kaanib ng katawan ni Kristo ay nagkakasa ng pagkikapit. Yung lalaking yun o yung babaeng yun ay nakikipagkaisa hindi sa asawa niya, kundi sa iba. Kung sa lalaki, sinasabi sa isang patutod kanya. Hindi kayo nakikipagkaisa sa isang patutod kanya. Kaya ito'y pinagbabawal ng Diyos. Kasi ito'y taliwa sa kanyang kalooban. Limitado lang po ang relationship, sexual relationship sa pagitan ng mag-asawa. Doon lang, period. Pag lumampas ka doon, ang tawag doon ay fornication. Kaya sabi niya, God forbid. Bakit? Hindi ito kalooban ng Diyos. Kapag ka isang tao ay nagkasala ng pagkikapit, siya tulad sa uling araw. Doon sa kasalanan ng pagkikapit. Basahin po natin. Dito sa Hebrews chapter 13 verse 4. Ito po ang ating mababasa. Kasi ang pag-aasawa ay dapat ay marangal kanya. Noble. Hindi dapat natutumihan ng pagkikapit. Sa Hebrews 13 verse 4, basahin po natin. Lumalabas tayo. Pwede na gagawin tayo dito. Ito. Maging marangal sa lahat ng pag-aasawa. In other words, marangal sa lahat. They will respect the marital relationship. At huwag nung isa ng higaan sapagkat ang mga nakikapit at mga makano niya ay atulan ng Diyos. Hindi yung kalooban ng Diyos. Makikita natin kaya ito yung pinagbabawal ng Diyos. Yung bagay na tinatawag na
pagkikapit. Ito ang problema dyan. Yung pagkikipagkaisa ng laman sa pagitan ng isang lalaki at babae na mag-asawa, ito'y kalooban ng Diyos. Ayan. So Genesis 2:24, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Yan ang definisyon ng pag-aasawa. Kaya ang fornication ganun din. Ikay nakikipagkaisa rin, physically, pero sa isang makasalanan paraan. Na hindi ka nakikipagkaisa sa iyong asawa, kundi sa iba. Kaya ito po ay sinatawag na makasalanan pakikipagkaisa. Yun ang sinasabi ng Diyos. Ang pakikipagkaisa in the sexual relationship ay sa pagitan lang ng mag-asawa kanya. Beyond that, hindi kalooban ng Diyos. So, exclusive lang yan sa pagitan ng mag-asawa. Kaya ito'y pinagbabawal ng Diyos. Kaya nakikipagkaisa sa laman sa isang tao hindi mo asawa kanya. So, kung yung binata talaga, at nagsipin kayo, hindi kayo mag-asawa, fornication nyo. Pag kayo may asawa, at nagsipin ka sa iba, yan ay adultery, ganyan. So, pareho fornication nyo. O, adultery is a form of fornication. Ang fornication, generic yun. Lahat ng relasyon sexual na hindi nararapat ay tinatawag na fornication. Kaya, tayo po ay Kristiyano. Sabi ni Pablo, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Tayo nagkikipag-isa sa ating Panginoon. And to be in Christ and commit fornication is impossible. Hindi pwedeng yun. To be one in Christ in spirit and be one in body with a harlot, na ginagawa mo, ang Panginoon ay nagkikipagkaisa rin sa tao yun. Kasi kaisa sa Panginoon. Pag ikaw nag-commit ng fornication, ginagawa mo ang Panginoon na kaisa doon sa tao yun. So, pagka isang lalaki, babae, na siyempre mag-asawa, commits fornication, then the husband and wife is united with an unlawful partner. Then dapat sana doon sa asawa mula. Kaya ito'y pinagbabawal ng Panginoon. Bakit tinuuli? In-emphasize. Dahil ito isang kasalanan na iba. Ay tanda, iba-iba klaseng kasalanan pag pagkikapit o pakal niya pinag-uusapan. Kaya sabi ni Pablo, flee fornication. Iwasan nyo kanyang pagkikapit. Bakit? Ito ang characteristic ng fornication, hindi characteristic ng anumang kasalanan. So, flee fornication, kasi kasalanan po yan. So, iwasan natin ang mga tukso para magawa mo yan. Iwasan mo wala itong pagkakataon na ikaw matukso nagmagawa mo yan. Yun ang sinasabi. Ang fornication is against one's body. Ang pagkikapit ay kasalanan sa mismong katawan mo. Kanya. Dinudumihan niya yung katawan. That is supposed to be nagamitin sa paglilingkod ng Diyos. At supposed to be, kung tayo po ay sexually united sa ating kanya-kanyang asawa. So, anong ginagawa ng fornication? It desecrates one's body. Ganyan. Binababa mo yung katawan. Kaya yung sabi niya, every sin that a man doeth is without the body. Ganyan. But he that committeth fornication sinneth against his own body. Ganyan. Hindi nagkakasala yung sa iyong katawan. Dahil ginagamit mo ang katawan sa hindi nararapat na paraan. Dapat ito ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ipinagbabawal niya. Bakit? Sapagkat ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. So, ang Espiritu ng ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Anyway, ito yung templo ng Espiritu Santo, ginagawa sa pagkikapit. Ano mangyayari sa atin? Ito yung templo ng Espiritu Santo. Suppose sabi ito iba na. Tapos gagamitin natin sa isang bagay na kasalanan. Na hindi nararapat yung di ba? Hindi tinuturo ng Biblia kung paano ang Espiritu Santo nananahan sa ating katawan. Pero definitely, siya nananahan, hindi natin alam paano paraan sa mahal sa pamaging salita ng Diyos na ating pinaniniwalaan. Puro yung punto rito, kung ang Espiritu Santo nananahan sa ating katawan, we cannot desecrate by committing fornication. Ito'y banal. Ito'y templo ng Diyos. So, di natin pwedeng pastusin ang templo ng Diyos by committing fornication. Pangalawa, we do not own our bodies. Ito'y binili ng Panginoon. So, wala tayong kalayaan na mag-commit ng pagkapit sa pamagitan ng ating katawan. So, dapat gamitin natin ang ating katawan sa paglilingkod sa Kanya dahil ito'y pag-aari niya. Ang sabi rito, and we are not
ye are not your own. Hindi na natin pag-aari ng ating sarili. Ito yung pag-aari na ng Panginoon na tumubos sa atin. Ito makikita natin. So ito po pamuli. Tayo hindi na halaga. At napakabigat na halaga niyan, mga kapatid. Ito yung buhay ng ating Panginoon. For ye were bought with a price. Glorify God, therefore, in your body. So tayo binili sa halaga. Ano yun? Yung dugo ng ating Panginoon. Sabi rin na binili niya ng kanyang sariling dugo, kanya. Kaya tayo po we belong to Christ. Siya ang nagmamayari sa atin. So kailangan natin gawin ng kalooban na nagmamayari sa atin. Sa paanong paraan, kailangan natin gamitin ng ating mga katawan para lalatiin ng Diyos. At hindi sa mga bagay na katulad ng pagkikipigay. So ito isang, once upon a time, may nagtanong sa akin, bago Kristiyano pa ako nun. Sabi niya, meron siya ginagawang mali. Sabi ang kanyang justification, kanyang pagkikipid lang ang kasalanan laban sa iyong katawan. So yung mga bagay na yung ginagawa pa niya, hindi naman kasalanan sa iyong katawan. Totoo yung sinasabi niya. Pero kasalanan pa rin yun. Ang point lang ni Pablo, ang fornication ay naiiba. Dahil yung ginagawa, winawalang halaga mo yung katawan kanya. Na banal na templo ng Espiritu Santo, dapat natin gawin para tayo maglikod sa Kanya. Lahat ng ating ginagawa, sa pagsamba, ginagamit natin ang ating katawan. Hindi tayo pwede sumamba na wala tayong katawan. Maawit tayo. Katawan nyo. Nanalangin tayo, katawan nyo. Pag kumakain tayo sa Lord's Supper, katawan nyo. Pag nakikinig tayo, ginagamit natin ang ating katawan. So, kailangan natin gamitin ng katawan dahil binili tayo ng halaga para lalatiin ng Diyos sa ating katawan. At hindi tayo ma-impose sa fornication. Yung pangalawang bahagi dito, na chapter 6, ay dinamit ni Pablo dyan sa bagay na yan. Na nag-emphasize sa atin na ang pagkikapid ay kinamumuhay ng Diyos. Hindi pinahintulutan sa sino man, higit sa lahat, mga Kristiyano, na gamitin na. Pag sinabi natin fornication, actual sexual relationship. Talagang ginagawa nila yung sexual act. Yun ang fornication. Hindi sa isip lang o walang sexual relationship. Kasalanan din yung mga bagay nyo. Kapag nag-usapan natin ng fornication, yung actual sexual act ginagawa. Ito yung sa pagitan lang ng mag-asawa at hindi sa labas ng context ng pag-aasawa. So ito pong ating pag-aaral sa 1 Corinthians chapter 7. Ito isang special na kabanata. Kasi ito yung sinunod ni Pablo dahil sa isang hindi pangkaraniwang stress na mayroon sa Corinto noong panahon na yun. At may nagtatanong ang mga kapatid ng ibang mga bagay na ito sinagot ni Apostle Paul. So ito po ang ating pag-aaralan po sa susunod na linggo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.